Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po muli kayong lahat? And once again, welcome po dito sa ating mumunting channel, Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping pang politika sa ating bansa. So pag-usapan natin mga kababayan, ito pong inyong number 1 senator noong 2022 election, na ngayon po ay muli na naman pong umiepal, no? Napaaganda na sana ng mga sinasabi niya the previous days. Ngayon naman umepal dahil yung kanyang kaibigan mukhang susukbitin na ng ICC, no? Mukhang kasama ba siya? Napupunta sa ICC? Baka naman, no? At ganun din po, isa pa tong epal at ang tokmol ninyong Vice Presidenteng Sara Pusit, may sinabi po mga kababayan meron po siyang mga paalala na kung saan para lang naman sa mga taong bayan. Paalala lang po, pero hindi nyo kinakailangan gawin. Ang kinakailangan nyong gawin ay gawin nyo yung example ng ginagawa niya. Oo, yung tulad nung ginawa nung tatay niya, kung merong kalamidad, anong ginagawa nung tatay niya. At ito naman, kung may kalamidad, ano naman ang ginagawa ng inyong tokmol na Sara Pusit Duterte. Meron po siyang siyam na safety tips daw umano para daw po kayo ay makaiwas, makapagprepara sa mga bagyo tulad ni Uwan. Okay, so shoutout po lahat sa inyo and may God bless us all. So mga kababayan, unahin natin muna itong si Senator Robin Boisili Mukbang Padilla. Kasi po meron na naman po siyang sinabi mga kababayan. Mukhang nagpapapansin, nagpapaepal, dinadama niya ang sarili niya dito po sa balitang may lumabas na daw pong ICC warrant laban kay Senator Bato, the authentic puncher idiot de la Rosa. Diyan po sa balita ng Politico.com, sabi niya, bago nyo kami ipakulong, Robin Padilla appeals for aid for calamity victims. Ay, bago daw sila ipakulong. Bago nyo kami, kami. Bago daw nyo sila ipakulong. Abay, sinama ang sarili. No, talagang ano siya, kung sakali man magkatotoo, sana nawa, magkatotoo naman itong sinasabi niya, no? Sinasabi ni Boying Rimulya na may warrant of arrest na si Bato galing ICC. Mukhang sasama po si Robin. Kasi mukhang matatandaan nyo, 2 years ago, nung lumabas yan, sinabi niya, kung ipakukulong nyo si Senator Bato, ay ako din ay sasama na. Di ba? So, ano mo yan panindigan mo. Be a man of your word, man of honor si Robin Padilla. Sa bagay naman po mga kababayan, si Robin Padilla, lalaking lalaki po yan, walang duda. Pinanagutan nyo po lahat yan. Pananagutan niya yan. Titindigan niya yan. Hindi po uurong ang bayag ni Robin dyan. Basta't sinabi ni Robin Padilla, maniwala kayo, gagawin niya yan. Kung sinabi niyang tatalon siya sa tulay, tatalon po yan. Kung sinabi niyang kakain siya ng isang kaing na sili, kakainin niya po yan mga kababayan. Pag sinabi ni Robin, tutulungan kita, tutulungan ka ni Robin. Ganyan po si Robin. May paninindigan. Merong man of honor yan. Si Robin Padilla. O ngayon, yung mga quote card na lumalabas na pag nahuli, isinurrender si Bato sa ICC, sasama po si Robin. Kasi yan po ang sinabi niya. Lumabas po ang mga quote card niya yan. Kaya nga sabi niya, habang nasa Cebu siya, silang dalawa ni Bato na namimigay ng tulong, sabi niya, bago nyo kami ipakulong, tumulong muna kayo. Ito po kasi yung quote card niya. Busy po ako ngayon sa pagsasaayos at paghahanda ng relief goods para sa parating na bagyo. Bago nyo kami ipagkanulo. Ipagkakanulo pala. Para palang si Judas ang gobyernong ito. Sino naman ang magkakanulo sa'yo, Robin? Wala ka namang kasalanan, pero sinasali mo ang sarili mo sa bagay. Walang iwanan. Parang yung yan, parang mga Marines, no? Parang sa gera, brotherhood. Walang iwanan. Talagang mistang-mista si Robin. Isinasabuhay niya lang yung mga pelikula niya, mga kababayan. Kumbaga sa kanya,
It is the realization of my movies. Kailangan panindigan ko, lalaki ako, hindi ako urog titi, sabi niya siguro. Pero sabi niya, bago nyo kami ipagkanulo, para ipakulong, magbanat muna tayo ng buto para makatulong sa kapwa. O ayan, magbanat daw kayo ng mga buto. Tumulong daw kayo kasi siya tumutulong, nag-iimpake ng mga relief goods. So bago kayo maging Judas, bago nyo sila isuplong o ibigay sa mga gustong kumuha kay Badong, kay Bato, kasama si Robin, tumulong daw muna kayo. Ay madali lang naman yan, Mr. Senator Boy Silly, Robin Padilla. Madali lang po namang magbigay ng tulong eh. Sige, gagawin naman siguro yan. No? Siguro ang umapila ka ng tulong sa mga kapwa mo amoy Duterte. Kasi yung mga yan, magaling lang mambatikos. Oo. Kaya dapat sila gawa din bago batikos, 'di ba? Sabi mo bago mamuliti ka, kailangan magtrabaho muna. Bago ipagkanulo at ipakulong kayo, trabaho muna. Ay hindi lang dapat 'yan sa mga anti-Duterte. Hindi lang 'yan sa mga anti-amoy Duterte, kundi sa lahat. Whether pro Duterte ka, anti Duterte ka, dapat sama-sama. Di po ba? Santabi muna ang politika, yan ang sabi mo eh. Tama naman mga kababayan. Manghingi ka ng tulong doon sa mga politikong DDS na nakakurakot din. Yung may mga bilyones din, no? Tulad nila Joel Villanueva, nila Jinggoy, nila Chis Escudero, sila Marcoleta, lahat po eh. Sama-sama kayo diyan para naman matulungan nyo yung mga kapwa DDS ninyo. Robin, wag mo nang isabit yung sarili mo na ipagkakanulo. Walang magkakanulo, walang Judas. Dadaan lang tayo sa due process. Di po ba? Ang mga Judas dito ay ang mga DD shit. Oo. Kayo ang unang ng Judas sa Pangulong ito. Nais nyong pabagsakin ng Pangulo kasi gusto nyo ipaupo si Sara Tokmol na hindi naman marunong mamuno. Walang transparency, walang accountability mga kababayan. So si Robin, sausaw din, gusto ring sumama sa ICC. Panindigan mo yan Panindigan mo yan kung sakaling meron ng warrant si Bato at isusurrender na, sumama ka na, mag-impake ka na. Okay? Baka magtanong ang ICC, sino tong aso na to? Bakit nandito to? Si Bato lang naman eh. Bakit hindi namin kailangan yan? Bumalik ka doon. Kasi nung sinabi niyang pag nahuli daw si Digong ng ICC, sasama siya eh. Kung baga palit ulo eh. Hindi pinayagan eh. O ngayon makikisawsaw na naman. Sawsawero. Oo. At ngayon, talking about Sara Duterte, mga kababayan, ang inyong vice presidente ay meron pong payo. Sabi po dyan sa politiko, prep, don't panic. Sara Duterte's 9 safety tips before Uwan hits. Before Uwan hits daw, tumama na eh. Too late to be a hero ang inyong Tokmol. Bakit po siya too late to be a hero mga kababayan? Nasaan ba siya? Siyempre, pa-resort lang dyan sa Quezon Province. Nagbigay lang naman daw siya ng safety tips. Maghanda tayo habang wala pa ang bagyo. Dumating na eh. Too late to be a hero para mapanigurado ang kaligtasan ng bawat isa. Mas mabuti ng labis ang paghahanda kaysa walang kahandaan. Oo, handang-handa ka talaga. Oo. Handang-handa si Sara Duterte na mag-party. Yung tatay niya, noong kasagsagan ng mga sakuna sa bansa, tulog ang tatay niya nasa loob ng kulambo. Puryeta ya, baya mo dya, totolog ako. Ngayon naman, tuwing may bagyo, si Sara Duterte, nagpa-party o lumalabas ng bansa. Meron po yan, pattern niya na po yan, pattern niya na. Nung una, nagpunta ng Germany, may bagyo. Pangalawa, umatin lang kasal, may bagyo. Ngayon naman, nag-resort, may bagyo. Dalawa pa, si Tino at si Uwan. Nagbigay lang siya ng mga safety tips, mga kababayan. Oo. Sige, gawin nyo to kasi ako safe na safe ako eh. Nasaan ka ba? Nasa Quezon lang, pa-party-party. Ayan po yung kanyang siyam na safety tips. Hindi ko na po babasahin. Gawin nyo lang daw yan. Makakaligtas kayo kay Uwan. Pero siya, safe na safe mga kababayan.
Di ba? Ang galing lang ng inyong beeping talk mall. Oo, naglabas ng ganyan. Pero siya, bahala kayo. At least, kumbaga, sabi niya lang, kailangan kong sabihin ito kasi trabaho. Pero hindi isinasa puso. Yan yung sinabi niya sa Ipugaw dati. Nung nagbibigay siya ng holiday message niya sa mga taga Ipugaw. Kailangan ko lang po itong sabihin kasi vice presidente ako. Ibig sabihin, lahat ng sinasabi niya hindi galing sa puso, hindi natural, kundi isang obligasyon. O ayun, pagkatapos niyang sabihin yan, okay, isa pang tequila dyan. Let's go swimming. Di ba mga kababayan? O, wala. Bokya. Kaya itong mga drama niya, naku, wag ka maniwala dyan. Walang empathy yan. Walang apathy yan si Sara Duterte. Hindi po nakakaramdam na yan. Wala na pong pakiramdam yan. Kaya siya, habang siya ay hayahay dyan sa resort, yun namang mga kababayan niyang Duterte country sa Cebu, ayun, binabothered. Eh ngayon, anong pakialam niya naman ngayon dyan sa norte? Ilocos yan. Tuwang-tuwa pa yan na masasalanta ang Ilocos. Mga kababayan. Di ba? Kunwari lang yan na, ay, ganito tayo. Drama lang po yan, mga kababayan. Magaling na artista si Sara Duterte. Kung pwede nga yung, yung mabibigyan na yan ng Best Actress sa PAMAS Award. O kayo po, ano po ang inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.